Now, yung next naman is I will introduce sa inyo yung tinatawag natin na variable. Ang variable is a container ng mga data na ini-enter ng user natin. So let's say for example, papalitan natin to ng enter your name. So basically, kapag sinabi nating enter your name, tinatanong mo yung user na mag-enter siya ng pangalan niya. Pero ang problema dito, saan papasok yung pangalan na yon? So doon natin gagamitin yung variable. Para kapag nag-type ng pangalan yung user natin, yung pangalan na yon mai-store siya or mailalagay siya sa variable natin. So ang gagawin natin, aalisin niyo si print, gagawa kayo ng variable na name. So ang variable mo ngayon ay name. Diyan natin ilalagay yung pangalan ng user. Then mag-i-equal ka dito, instead of print yung gagamitin mo, ang gagamitin mo dito ay input. Bakit? Ang input kasi guys, it allows yung user natin na makapag-type siya. Compare dito sa unang ginawa natin, nag-print lang siya, hindi ka nakakapag-type. Okay? So next is gagawin natin, kunin natin yung print and then sasabihin natin sa kanya, welcome, and then magsi-separation ka dito. So isi-separate mo yung variable to string using yung comma. And then tatawagin mo yung variable kung saan mo nilagay yung pangalan ng user mo. Okay? So kapag rinan natin yung program, mapapansin nyo, enter your name. So kapag nag-enter tayo dito ng name, example ay Din, nag-enter ka, welcome Din. Okay? So itong enter your name, nakakapag-input ka dahil dito sa input na function. Ngayon, itong Din, papasok siya kay name, sa variable na name. Kaya nung ginamit natin yung print, nag-print tayo dito, ang nangyari, pinrint natin yung welcome at pinrint natin yung laman ng variable name natin. In this case, si Din. Kaya, ang print natin ay welcome Din. So, ito yung variables natin.